What's up guys? Ito naman po si Kuya Sir at tayo mag-react dito sa video ni Alvin TV kay Diwata, no? Diwata again, okay? So, yan, nababasa nyo naman. Sabi, Diwata sumagot nagsabing katapusan na ng parisan niya. Okay? Ang panoorin natin. Kung gaano ka daw kabilis pagsikat mo, Diwata, ganon din daw kabilis ang pagbagsak mo. Ano Ay, masabi alam mo mo, dyan? yung mga nananalangin na bumagsak, wala naman magiging problema doon. Pero di ba, Diyos ba kayo para humusga? Si Diyos lang nakakaalam niya, hindi po kayo. Tao lang po kayo, wala kayong karapatan husgahan ako kung ano man yun. Meron nga mga milyonaryo na talaga, milyonaryo na bumabagsak pa rin. Eh ako hindi pa ako milyonaryo. Di ba? So, pero yun nga, tulad ng sinasabi ko, paulit-ulit, lahat ng effort para makaangat, ginagawa ko naman. Kung hanggang doon lang, dumating yung point na pagbagsak, tatanggapin ko naman yan eh. Kaya wag yun ang problemahin. Ako nga hindi ko pinoproblema eh. Tama. Kasi sa dami nang na-receive ni Diwata na tulong galing sa ibang tao, sa mga vloggers, influencers, artista, hindi artista, no? Buhay na yan. Ako, sure ako na si Diwata, hindi na to maghihirap. Okay, madiskarte siya. At nalaman-laman natin, di ba? Yung trabahador ni Diwata nasa 80 na. Okay? 80. Guys, 80. Isipin mo, ang dami niyang pinapasahod araw-araw. Okay? So, sinasabi din ni Rosmar na itong si Diwata ay wala nang halos kinikita. Okay? Nakakapagtabi, oo, pero yung sinasabing malaki ang kita, hindi. Kaya, good thing din na maraming nagbibigay sa kanya. So di ba? Ang gawin mo na lang, instead mag-comment ka na ganyan, hindi ka naman Diyos, para husgahan ako, mag-effort ka na lang. Tama. Pag-igihan mo na lang din para hindi ka rin bumagsak. Ganun lang. Kung gaano ka daw kabilis pagsikat mo, Diwata, ganon din daw kabilis ang pagbagsak mo. Ano Ay, masabi alam mo mo, dyan? ulit Sabi lang. ni MG yan eh. Alam mo kasi, yung pagsikat, pagbagsak, hindi ko naman yung hiniling sa buong buhay ko. Akala ko At ako, nagsisikap lang ako, ginagawa ko yung tama sa para sa ikabubuti ng sarili ko, no? Ngayon, lahat ng 100% na effort ginagawa ko para makaangat sa kahirapan. So maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Ngayon, kung dumating man sa point na mangyari yung sinasabi nila na bumagsak ng madaling panahon, tatanggapin ko kasi lahat naman ng effort 110% pa nga yata yung binibigay ko para makaangat. Ginagawa ko na ngayon. 'Di ba? Kung dumating sa point na hanggang doon lang tayo. Tingnan nyo naman guys, yung itsura ni Diwata. Huwag nyo siyang nalaitin ha. Isipin mo, kung kumikita na yan ng 50k, 100k a day, sa tingin mo hindi ba siya tataba? Diba? Tayo nga lang kumain tayo ng 50 pesos, 100 pesos na pagkain araw-araw. Sigurado tataba tayo eh. Diba? It means wala siyang masyadong napupunta sa kanya. Karamihan napupunta sa kanya negosyo at sa trabahador niya. Okay? So, hindi siya ganong nananaba kasi nasabi niya before, bihira siyang matulog at nagpapahinga lang sa sasakyan niya. At lagi siyang lakad ng lakad, lagi siyang may racket, kumbaga kulang na siya sa pahinga at sa tulog. Okay? Make sure na isa pa, dahil wala kang tulog, wala kang kain, makakayayat ka talaga. Kahit mapera ka, kung gano'n ang ginagawa mo, is mako-compromise talaga yung physical aspect ng pagkatao mo. Okay? Kumbaga, makakayayat ka, manunuyot ka, yan, kung nasa bilad ka, mangingitim ka, di ba? Yun pa, basta, kita naman sa kanya na parang hindi naman niya inuuna yung sarili niya. Kailangan natin tanggapin ano man mangyari sa buhay natin. Kasi yan ang nakatadhana sa'yo, kapalaran mo yan eh. Ito nga pag-angat, hindi nga natin pinangarap, bigla lang dumating sa atin ni God, magpasalamat tayo doon. Yung pambagsak naman talaga, kailangan lang siguro paghandaan natin. Pero di ba ginagawa naman, sabi ko nga, ginagawa ko naman ng paraan, yung effort ko 100% para makaangat sa buhay. So kung dumating man sa point, hanggang doon lang talaga yung effort ko, ano magagawa natin, di ba? Kailangan na lang natin siguro tanggapin, wala namang problema doon.
Basta ako, patuloy ako ngayon nag-i-import para pakainin ng tamang presyo yung mga taong nangangailangan, busugin silang lahat. Yun naman ang hangarin ko, makatulong. Diba? Makatulong sa kapwa, matulungan sarili ko at syempre pamilya ko. Yun lang naman. Yung mga nananalangin na bumagsak, wala naman may problema doon, pero diba, Diyos ba kayo para humusga? Si Diyos lang nakakaalam niya, hindi po kayo. Tao lang po kayo. Actually, itong message na to, yung sinasabing kung gaano ka kabilis lumipad, ganon din kabilis ka babagsak. Kay MG to na galing. Galing na statement, no? Kung napanood nyo before yung reaction video ni MG kay Diwata at kay Alvin, ay talagang bash na bash talaga yun. At talagang niyari sila ng gusto dahil sa sabi ng inuutakan ni Alvin tong si Diwata na ganito ganyan, pinipirahan or what. So wala, di ko pa kasi napanood yung buong video ni MG, nakita ko lang yung mga clip. Kayo, wala kayong karapatan husgahan ako ano man yun. Pero sasagutin ko na kayo, if ever man na dumating sa point na ganyan, basta ako nag-effort lang ako, tatanggapin ko naman yan, di naman ako takot eh, alam niyo kung bakit? Sanay na ako sa kahirapan ng buhay, sa haba ng pinagdaanan ko. Totoo. So yun lang, Totoo yan, kumbaga, yun lang. Sabi mo sa mga nagbabasa. kumbaga totoo yun guys. Kunyari, di ba? Once na nanggaling ka na sa baba, bigla kang umangat. Dumating sa point na hindi ka nag-succeed, bumagsak ka ulit pa sa baba. Hindi ka na masihirapan kasi baga alam mo na yung formula, no? At saka yung lesson na nanggaling dun sa mistake na nagawa mo kaya ka bumagsak. At saka galing ka na rin dun sa baba before. Kumbaga, alam mo na yung gagawin mo, yung steps na dapat mong gawin para hindi na maulit yun. Kumbaga, you've been there. You've learned your mistakes, di ba? Mas maganda kasi yung natuto ka sa pagkakamali mo. Okay, kaysa ulitin mo yung same mistake, hindi ka talaga angat. Sa'yo at patuloy talagang Alam mo, hindi ko alam kung ano ang intention nyo sa buhay yung mga bashers na yan. Kasi unang-una, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Di ba? Kayo lang naman yung gumagawa ng masama sa akin. Pero ganun pa man, pagdadasal ko kayo, na sana magbago pa kayo. Di ba? Isipin nyo lagi kung ano man yung motibo nyo sa buhay nyo o motibo nyo sa buhay ng ibang tao. Kung alam nyo masama, huwag nyo nang ituloy. Kasi alam mong masama eh. Ba't mo pa itutuloy? So yan lang yan. Diwata, may isa pa kasi nag-viral eh. May babaeng kumain dito. Tapos yung babae nawala na dito daw kumain sa Diwata. Ayun ang inang sa social media. Ano masabi mo dyan? Parang lumalabas kasi sa yung ano. Sa yung Malay ko ba? Lahat kasi ng... Sa kanya. Lahat. Kumbaga parang natin gusto pang gawing crime scene yung parisan. Doon daw huling nakita. At kasi ng tao, lahat ng tao, welcome sa akin kumain. Saka hindi ko sila kailan, hindi ko minomonitor yung bawat isa na pumunta dito at saka saan pupunta, di ba? So hindi ko na alam yung mga ganyan, may mga nawala pala. So hindi ko na talaga problema siguro yon. So ayoko na dagdagan yung stress ko sa sobrang dami ng problema ko din dito sa tindahan ko, paano ko siya i-manage, ano pang gagawin ko sa mga tao, all in all. Dagdag pa yan yung mga nawala na yan, hindi ko na siguro sagutin. So yan nga guys, ang aral dito, yun nga, na nabanggit na ni Diwata, kung wala namang ginagawa sa inyo si Diwata, huwag niyong gawin. Gawin niyo siya na masama. Okay? Huwag niyo siyang sabihan na masama. Huwag niyo siyang i-drag pababa. No? So, make sure guys na yung sasabihin niyo is maganda yung idudulot sa iba, as long as maganda yung dulot sa iba at sabihin niyo lang yung gusto niyo, as long as hindi nakakasakit, okay? Hindi nakaka-degrade ng pagkatao, tsaka mas maganda, nakakatulong, okay? So, yun lang guys, maraming salamat sa pagsama at huwag nyo kalimutan i-follow ang aming page at yung aking YT channel, okay? Salamat ulit at God bless.